mga kababayan! Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay o sa ating lahat mga kababayan! Panibagong araw na naman! Panibago na namang makabalbala ng ibang kampo ang ating pag-uusapan mga kababayan! And of course, may kilala nyo na kung sino na namang nag-iingay dito mga kababayan. Si Sir Ivan lang naman, mag-iingay na naman sa inyong mga cellphone at saka sa inyong TV. At saka ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero masarap hong magmahal yan. At saka nakapagpatanggal rin ng stress. At saka nakapagpaganda rin ng inyong mga mukha. Bakit? Syempre alam nyo na mga kababayan, hindi na kailangan ulit-ulitin pa. At saka hindi na kailangan i-memorize yan. Basta lagi lang hong tatandaan mga kababayan na yung laughter is the best medicine. So alam niyo mga kababayan, marami ho akong na-receive na mga text doon sa Facebook. Nagme-message sila sa akin, sabi nila, Sir Ivan, bakit hindi na namin nakikita yung mga videos mo? At saka hindi daw namin nare-receive yung mga notifications. So kasi marami mga kababayan na nagme-message sa akin, isahin ko na lang, dito na lang ako magre-reply. So alam niyo kababayan, i-check nyo na lang ho. Like for example, kung hindi pa ho kayo nakapag-subscribe, i-press nyo naman ho ang subscribe button. At sa gilid ng subscribe button, meron niya doon notification bell. At saka pag-press nyo ng notification bell, i-press nyo na rin yung all. Para every time na mag-upload si Sir Ivan ng bagong video natin, saka mga bagong balita, ma-notify kayo kaagad. At saka kayo po ang unang-unang makita nito. So don't forget, i-press nyo na lang ho ang notification bell. At saka meron ding konting request si Sir Ivan mga kababayan. Sana napapansin kasi natin sa mga previous videos natin na marami na rin ang nanonood, maraming views marami rin naman mga views. Pero bakit maliit lang ho ang nagla-like? Sana very simple naman yan. Konting request na naman si Sir Ivan na sana mag-like naman tayo sa mga videos mga kababayan. Kasi alam nyo, malaking tulong na rin yan sa ating videos na magla-like ho kayo. Very simple, it takes 1 second na naman to press the like. Huwag kalimutan mga kababayan, malaking tulong na ho yan. At saka para malalaman natin dito kung ilan ba ho dito yung mga solid viewers. At saka yung mga dilawan na makasama natin dito. Makikita kagad yan kasi yung mga solid viewers dito at saka yung talagang mga sumusuporta kay Sir Ivan tsaka tumatangkilik dito sa ating mga balita, alam ko magla-like yan magla-like talaga yan yung mga dilawan hindi naman nagla-like yan, nagdi-dislike yan. Nagdi-dislike yan So para malaman natin mga kababayan, kunting request na naman yun. So ito na, umpisa tayo kaagad para hindi humaba. Alam niyo mga kababayan, umiinit palagi, mas lalong umiinit ho ang usapin ngayon tungkol po sa birthday na celebration doon sa Malacanang kay Madam Imelda Marcos mga kababayan. Diba doon ho siya nag-celebrate ng kanyang birthday, ng 93rd birthday. So ngayon, diba sinabi ho mga kababayan ni Senator Amy Marcos na merienda lang daw. Merienda lang. Pero alam niyo mga kababayan, marami hong nasaktan doon at saka hindi naniniwala. Lalong-lalo na itong mga may otak-ukok at saka may mga membro ng mga virus diyan. Alam niyo mga kababayan, talagang binigyan ho 'yun ng talagang alam na, kilala niyo naman sila So bago ho tayo mag-umpisa sa ating mga aasarin natin mga kababayan, meron muna akong ipapakita sa inyo ng isang balita ho. Konting clips na naman to. Let's watch this. Isang merienda at maliit na salo-salo. Ganito inilarawan ni Senator Amy Marcos ang naging 93rd birthday celebration ng kanyang ina na dating First Lady Imelda Marcos sa palasyo noong Sabado, ilang araw lamang matapos manumpa si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Amy Marcos, isang napakasayang okasyon ang nangyari, lalo na para sa kanyang ina na naging asawa ng isang dating presidente at naging nanay pa ng isa pang presidente. Pero itinanggi ng senadora na may nagamit na public funds sa isinagawang party. Anya, nagdala ng pagkain ng mga dumalo sa pagtitipon-tipon at walang binayad sa mga nag-perform. So mga dilawan, klarong-klaro yan Wala hong perang ginamit dito sa kaban. Walang hong perang ginamit ito sa mga mamayang Pilipino. Talagang sariling pera ho nila yan. At saka merienda lang naman yan. Magkaano lang naman lang sa kanila. So ito mga kababayan, may lumabas ho na mga pictures.
Ang napalabas ho dito, abay itong inggitero at saka talagang membro ho ng mga ukok mga kababayan na itong si papangalanan natin, napakadilawan yan At saka inggit na inggit yan sa mga Marcos Ito po mga kababayan si Antonio ho. Abay si Antonio J. Montalban II. Hey, kumusta? Shout out kay Sir Ivan. Pabilita ko, napaka-inggitero mo daw. may otak virus ka kasi. Alam niyo mga kababayan, ito meron kasi ipinakita dito na parang yung kung order ka ng itong tawag mga kababayan, pag order ka ng pagkain dyan sa restaurant, merong menu. Diba? Merong menu. Kasi pinicturean daw, nakakuha daw siya ng picture ng menu mga kababayan. Marami daw magandang pagkain daw dito. Merong mga shrimps or mga buffets. So sabi niya mga kababayan, it's getting more complicated daw. Sabi niya, Amy said her mother's birthday party in Malacanang was potluck. That guests brought their own baon. Ano ba daw ang totoo? Sabi niya, what's the truth? Well, here's a photo of a printed menu card of the Bring Your Own Baon sit-down dinner which also had a musical concert. Abay, alam niyo mga kababayan, after ang poso ni Antonio Montalban, nirepost rin ng itong isang membro rin ng mga ukok, itong si Amor Powers. Abay, kilala niyo naman si Amor Powers mga kababayan. Kilala niyo. Talagang kinukurot na natin yan dito noon. Abay, talagang nag-iingay sila ng mga kababayan. So, ano bang problema doon kung mayroong mga gandang menu? Kung sinabi ni Senator Amy Marcos na merienda lang yan, well, talagang merienda lang yan para sa kanila. Siyempre, magkaano lang naman yan sa kanila. Ano akala nyo sa mga Marcos? Hindi kayang gumasto ng mga ganyan. Tingnan nyo lang, sabi na, merienda pa lang yan. Kung talagang talagang big time handaan na, talagang makikita mo na maganda talaga. Tingnan niyo mga kababayan, binigyan nila ng kahulugan. At saka alam ko kung bakit sila inggit dito. Kasi siguro mga kababayan, hindi sila imbitado. Hindi sila naimbitahan. Anyways, imbitado naman kayo dito sa channel ni Sir Ivan. Dito na lang kayo manood. Shout out kay Sir Antonio Montalban. Dito ko na lang manood kay Sir Ivan. Imbitado ka ho. At saka don't worry. Sasabihin ko kay Senator Amy Marcos, manang ko yan si ate manang ko yan Sasabihin ko, kung mayroong mga leftovers doon or mga sobra-sobra nila, ipapadala ko sa inyo para makakain naman kayo ng merienda nila. Masarap yung merienda nila mga kababayan. Merienda pa lang yan. Wag mag-alala mga dilawan, hindi naman ginamit yung pera nyo At saka hindi ginamit ng mga Marcos yung mga pera natin, yung tax ho. Wala hong public funds dyan. Talagang sariling pera ho nila yan. Don't worry. Huwag kayong masyadong nega. Baka mag-heart attack kayo niyan. So nga mga kababayan, dahil nga sa inaasar nila ngayon ang kinukutsa nila yung mga Marcos saka sinisiraan, inaasar sila ngayon ni Senator Amy Marcos mga kababayan. Merong good news sa Ilocos. Doon sa Ilocos Norte. Alam nyo ba? Lumpisahan na doon ang bigas. Dilawan? Parang nagiging 27 per kilo na. Inintrohan na yan. Kasi kayo, batikos kayo kaagad sa mga Marcos Wala kayong bilib sa mga Marcos Once na sasabihin nila ang gusto nilang gagawin para sa bansa natin, kung meron silang gustong gawin ng mga proyekto, talagang pagtutuunan nila yan ng pansin at saka gagawin nilang lahat na mangyayari yan at saka matutupad yan. Na ngayon? Parang meron ng 27 pesos na doon sa may Ilocos Norte At saka nakita naman natin dito mga kababayan, doon sa may sa Bohol nga, sa Calapi. Di ba meron doon 19 pesos doon at saka merong 20 pesos doon na bigas. Pero alam niyo mga kababayan, nagtataka ako dito sa mga dilawan. Bakit sobra silang nega ngayon? Ewan ko bakit. At saka alam niyo kababayan, itong mga dilawan mas naghahanap talaga sila ng talagang naghahanap sila ng mga pwedeng ipapanira nila dito sa mga Marcos kahit hindi na mga wala na mga basihan at saka wala na sa ayos tong mga paninira nila. Basta meron lang silang may content at saka sa mailagay sa kanilang sa kanilang page o sa kanilang account diyan sa Facebook. Basta makapaglagay lang sila at saka makapagpanira lang sila sa mga Marcos. Parang natutuwa na sila.
Ganon ho sila ganon sila ka virus yung utak tsaka member ng mga ok-ok yan Ganon ho ang attitude ng ok-ok. Kahit ano lang paninira, basta makapanira lang, okay na. kaya nga andito si Sir Ivan, lagi yan ang kukurtinan yan. Kukurtin talaga natin yan araw-araw. Buti na lang may andyan rin ang ating mga BBM supporters at saka mga Marcos loyalists, nagbabantay rin yan. At saka thank you nga pala sa mga nagpo-forward sa akin ng mga pictures at saka sa mga video. Maraming salamat. Talagang kukurtin natin yan So, punta naman tayo mga kababayan. Naalala nyo ho, yung relo ni PBBM nung ginamit sa inaugural ho. Alam nyo ba, pati nga si Senator Bato de la Rosa, si Bato nga, hindi siya nakaligtas mga kababayan kasi nakita yung relos niya. Abay, nakita yung relos niya. Sabi na patik raw doon yun. Sabi na parang patik yun Patek Philip yan saka napakamahal na brand yan mga kababayan. Abay ito mga kababayan, kasi nga nasali na rin si Bato de la Rosa dito mga kababayan sa kanyang relos kasi akala ng mga dilawan, abay patek rin yun. Ito mga dilawan talaga, siguro mga paltek na yung mga pag-iisip niyan. May mga paltek na talaga Bakit napaka-insecure napaka-curious ninyo sa mga patek na brand? So ipinakita ho ni Senator De La Rosa mga kababayan itong relo niya. Abay Seiko lang naman. Seiko lang naman na brand tsaka Seiko automatic Akala na yung patek na nag-worth ho ng 562 million ba yun? Nakalimutan ko lang Tsaka napakamahal nun mga kababayan ngayon, pinicturan ho ni Senator De La Rosa, yung pinakita, Seiko lang. Tag 14,000 daw yan, sabi ni Senator De La Rosa. Ano kayo mga dilawan? Abay supalpal kayo Kayo kasi dapat bago ho kayo bumitaw ng pananalita, verify nyo muna, i-check nyo muna, tsaka tingnan ng maigi kung talagang patek yan. Lang naman yan, Seiko lang naman yan. At saka alam nyo mga kababayan, abay, punta naman tayo dito sa ito po. Yan. Yung parang gold coins na mga kababayan doon sa inaugural ho. Talagang binigyan ho nila ito ng mga kababayan. Binigyan ho nila ito ng bakit daw gagawan pa daw si PBBM ng ganyan. Yung ganyan mga kababayan, souvenir yan sa inaugural. At saka yung mga presidente mga kababayan, meron namang mga ganyan Akala kasi nila pure gold. Hindi naman pure gold yan mga kababayan. Kaya nga sila. Kaya nga sinumpalpal sila ni Harry Roque mga kababayan, ni Atty. Harry Roque. Ayon dito sa balita mga kababayan, Roque may patotsada sa mga dilawan, pinklawan at CPP-NPA hinggil sa inaugural souvenir ni PBBM. Kung tingnan niyo mga kababayan, para naman talagang parang nagmumukha siyang gold. Tsaka parang pure gold. Pero hindi naman gold yan mga kababayan, gold-plated nga lang. Sabi dito ni Harry Roque mga kababayan, to dilawans, piklawans, and CPP-NPA, stop the disinformation and fake news. The tokens given during the inaugural dinner were made of a ceramic painted gold. Please stop the negativity, hatred, and do move on. Tingnan nyo dilawan, hindi naman pure gold yun tinted, painted in gold lang yun, tsaka ceramic yun. At saka yung ibang mga presidente mga kababayan, meron namang mga ganyan tingnan nyo, meron mga ganyan. Itong si Pinoy, meron din si Pinoy mga kababayan. Post ko lang dito. Meron din si Pangulong Duterte. At saka si PBBM, meron din mga kababayan. Abay, maganda pagkagaw kay PBBM at saka kay Pangulong Duterte. Maganda tingnan mga kababayan. Merong nakita si Sir Ivan. Yung naalala nyo mga kababayan, yung ginamit ho ni Nanay Lenny nila. Yung kasagsagan ho ng campaign rally. Naalala nyo ito mga kababayan? Parang inilagay ho dito sa kanyang ulo at saka parang nagiging crown. Merong ginamit dyan Merong ginamit. Nakita nyo kung ang ginamit? Abay, familiar. Familiar At saka bakit kasi kayo ito mga dilawan, bakit kasi kayo laging maninira kayo sa mga Marcos? Dapat iisipin niyo na wala ring ibabato sa inyo. Mas maraming ibabato sa inyo kaysa mga Marcos. Ito mga dilawan talaga hindi mag-iisip to. At saka napaganda talaga Ito nga kay late President Ferdinand Marcos Sr. mga kababayan, ito rin sa kanya.
itong tokens to so, sa inaugural niya sa last December 30, 1965. Ito pa mga kababayan talaga na preserve ho yan. At siya maganda tingnan Pero ito sa kanlutang, abay, nasa ulo pa. Parang nagiging queen at saka nagiging Santa Mama. Ito mga dilawan mga kababayan. Oo nga, doon na lang kayo mag-pray sa Santa Mama ninyo. Ginawa nyo silang ginawa nyo siyang Santa buhay pa nga, naging Santa na. Gusto nyo sa ilagay nyo na lang sa in good place para ma-pray nyo na lang. So alam nyo mga kababayan, dito punta naman tayo dito. Diba sabi ko sa inyo, yung mga kapulisan ho ngayon nagpapasiklab dahil nga Marcos era na Marcos era na, tsaka sabi nila golden era na daw, sabi nila mga dilawan. Tinatawag lang golden era. Pero ako tatawagin ho nating Marcos era. Diba kahapon mga kababayan, meron ho na nasabat na 1.7 billion ho yung mga PDEA at saka yung kapulisan sa kanilang pag-raid kontra ho sa war on drugs. Alam niyo ba mga kababayan na kauna-unahan hong gagawin sa Marcos administrasyon at saka inapuente ho ni PBBM si mga kababayan si Sec Abalos. Meron siyang talagang malupit na gagawin. Alam niyo kung bakit? Abay, meron ako ipapakita sa inyo mga kababayan itong video na to. Let's watch this. Leia, wala bang magiging problema sa rules ng PNP kung sasama si SILG Abalos sa mga drug raid? Wala naman magiging problema o malalabag sa protocol ng Philippine National Police kung sasama bilang observant sa mga drug raid si SILG Benhar Abalos. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Roderick Augustus Alba, mas pabor ito sa mga operatiba upang makita ang ginagawa nila sa panghuhuli sa mga sindikato ng illegal na droga. Sa katunayan, Ella, sinabi pa ni General Alba na isa itong moral booster para sa mga pulis laban sa illegal drugs at kriminalidad. Nauna na nga Ellang sinabi ni Secretary Abalos sa isang press conference kahapon na sasama siya sa mga drug raids para maipakita sa publiko na sumusunod sa batas ang mga ginagawang operasyon ng pulisya laban sa ipinagbabawal na gamot. Nais din aniya niyang masiguro na mayroong mga witnesses ang drug raid at maging ang proper handling ng mga ebidensya. Ito'y upang masiguro na hindi madidismiss ang kaso dahil sa teknikalidad. Sa ganitong paraan aniya ay masisiguro nila ang conviction ng mga nahuhuling mga drug suspect. Ella? So yun mga kababayan, di ba napakaganda? Unang-una ho, pinakauna is ILG. Si Sec Abalos pa lang ang magagawa niyan. Talagang sasama na ho siya sa mga operasyon mga kababayan, sa mga drug raids. Kasi gustong-gusto niya makita ho dito kung paano nila ginawa. Baka mayroong mga kabulastugan naman dyan. Siyempre, hindi naman lahat. Meron rin kasi mga ok-ok dyan ng mga polis at saka ng mga PDEA. Marami mga ok-ok dyan mga kababayan. Kaya ngayon, gusto ni Sec Abalos na maobserbahan niya o talagang sumusunod ho sila dito sa protocols nila. At saka talagang totoo po yung mga drugas na kinukuha ng mga kababayan. Yung mga sinong pinakukunan nila, alam nyo naman itong mga mga kababayan, itong mga aktivista at saka itong mga kumukontra dyan sa drug on war. Yung mga NPA at saka yung mga si PNPA at saka membro ng mga dilawan, abay ayaw na ayaw nila sa drug war mga kababayan. Lalong-lalo na si HR. Si HR, kumusta na pala? Shout out sa'yo. Siyempre, mas pabor ito, baka sabihin nila yung mga tinitira ho ng mga pulis ngayon, yung mga mga lower level lang. Yung mga lower level lang, ayaw nila yung talagang mga drug lords na mga malalaki. Ngayon, si Sec Abalos, sasama niya. Sinong narinig nyo na isang SILG ho na sumasama ho sa mga drug raids? Pangalanan nyo. Si Sec Abalos pa lang ang sasama ngayon. Sabi ko nga sa inyo, yung mga pulis ngayon, magpapasiklab yan. Maganda nga yan Maganda yan. Intro pa lang yan. Dilawan. Kung manood dito kayo kay Sir Ivan, alam ko magkaka-depression kayo Kasi gusto nyo, ayaw umunlad ho ang Pilipinas. Dapat ibabalita natin dito yung mga good news. Yung mga good news para masaktan kayo. Sasaktan kayo ni Sir Ivan. Hindi ko kayo pagsabihan ng mga masasama, pero aasarin ko kayo. Kukurtin lang.
So ngayon mga kababayan, bago tayo magpatuloy, abay, siyempre, i-shoutout muna natin. Tsaka kumustahin natin ang ating mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello, kumusta po? At saka shoutout rin natin ang ating mga ang ating mga solid viewers, ang ating mga BBM supporters, at saka ang ating mga Marcos loyalists. Saka I'm hoping na nasa maayos tayo na kalagayan. At saka huwag kalimutan, pray ho tayo lagi kay Lord Jesus Christ para sa ating sa ating kaligtasan at saka sa ating good health. At saka wag ho kalimutan na magpasalamat din tayo kay Amang Diyos sa ating mga blessings na receive araw-araw at saka sa mga blessings po na hindi nyo nakikita or hindi natin nakikita. At huwag kalimutan, very important po, magpasalamat tayo kay Amang Diyos na hanggang ngayon nakahinga pa tayo. At saka binigyan ho tayo ng magandang buhay. At saka na-experience pa ho natin ang world, ang earth. Na-experience pa natin dito sa Earth. Hey! Huwag kalimutan. Saka syempre, shoutout rin natin ang ating mga solid viewers at saka sa mga viewers na hindi ho nag-skip ng ads ni Sir Ivan. Thank you so much. Shoutout sa ating Team Igorot. Yan, mga kasamahan ho ni Mr. Cole. Shoutout sa mga Igorot. Thank you so much. And so, hi to Sir Tony Boy Morta of Mandaluyong City. Hi, and shoutout rin kay Ma'am Helen Banag from Talayan, Quezon City. Hi to Felix Cuisine. Hi, and shoutout rin kay Ma'am Cynthia Tan. Hi to Leticia Clarley from Germany. Hi, and shoutout rin kay Cesar Respendi from Paris, France. Shoutout rin kay Sir Ray Bermudez from London, England, UK. Shoutout rin kay Heronides Pilare from Cebu City. And of course, shoutout rin kay Sir Jeronimo Balog from Jeddah, KSA. So mga kababayan, abay patuloy tayo. Ito na. Isa sa mga good news natin, tsaka magugulat ho tayo. Inagulat talaga si Sir Ivan eh. Abay, meron hong request si Sir Ivan mga kababayan. Bago ho tayo mag-umpisa, meron ho akong request. Di ba alam ko, karamihan sa inyo, or siguro majority dito sa mga viewers ng Sir Ivan, parang medyo disappointed ho kay Senator Robin Padilla. Isa rin naman si Sir Ivan mga kababayan, isa rin ako doon. Talagang na-disappoint ho ako kasi sa nangyari ho. But anyway, pwede naman siguro, for the meantime, kalimutan lang ho natin. At saka, bigyan ho natin ng chance si Senator Robin Padilla mga kababayan. Bigyan natin ng chance. Kasi hindi pa nag-uumpisa yung tao. At saka, aside pa ho sa mga kasi marami hong supporters ni Senator Robin Padilla mga kababayan na nagme-message ho sa akin at saka ang iba tumatawag na nga. Sabi nila sa tulong daw natin, sana hindi na muna natin batikusin ho si Senator Robin Padilla. Ako agree naman ako diyan. Ako walang problema ako diyan. Anyways, nag-oobserba naman ho tayo. At saka talagang lahat ho ng mga vloggers po, na mga BBM vloggers, nakatutok naman ho kay Senator Robin Padilla. Ngayon mga kababayan, magpapasiklab ho si Senator Robin Padilla. Meron ho siyang meron siyang inihain ho ng mga batas. Nakakagulat talaga eh. Hindi ko in-expect na isa to eh. So, basahin ko lang muna mga kababayan ito hong sa kanyang balita. Nasaan na ba yun? Baka nawala nanakawan yata tayo. Parang nanakawan tayo eh. Ito na mga kababayan. Naihain na po natin ang unang 10 prioridad na panukalang batas sa Senado para sa ika-19 na Kongreso. Meron na 10 mga kababayan. 10 ho. Simula pa lamang ito, tutukan, aaralin at isusulong natin ang mga advokasya na tutugon sa samut-saring isyu na malapit sa ating bituka. Kasama rito ang mataas na presyo ng petrolyo, mga problema sa agrikultura at food security, at talamak na diskriminasyon. Tuloy po ang ating pagsisigasig sa Senado bilang tugon sa mandato at tiwala ng sambayanang Pilipino. So mga kababayan, ito po ang inihain ho na batas na priority mga kababayan, yung 10 ho. Abay, nagugulat ako dito. Una, sabi niya, actually, sinabi na to yung una. Sabi niya, Equal Use of Languages Act. Kasi gusto niya mga kababayan, siyempre gagamitin natin kung anong language meron tayo. Siyempre Tagalog, dapat magtatagalog. Lalong-lalo na dyan ho sa Kongreso o sa Senado. Dapat magtagalog tayo, hindi naman kailangan talaga mag-English para maintindihan ng lahat. Ako, butaw ko dyan mga kababayan. Kung meron ho sila mga hearing dyan sa Kongreso, dapat magtagalog lahat. Huwag na munang English. Para maintindihan lahat.
At saka ito pa, number 2, suspension of excise tax. Abay, agree ako dyan. Talagang tatanggalin ho yung excise tax, mga kababayan. Isa kasi siya nagpapataas ng presyo eh. Itong excise tax. Dito, nagulat si Sir Ivan. Ngayon pa lang to gagawin. Bakit? Medical Cannabis Compassionate Access Act. Alam niyo ba yung cannabis, mga kababayan? Siguro yung iba to hindi nila alam eh. So, isimple lang natin. Ano yan? Marijuana. Ano yan? Iba, tatawagin lang. Mary Jane yan eh. Tsaka marijuana, mga kababayan, pwede na hong gagamitin yan sa medical. Pwede na. Kasi, alam niyo mga kababayan, ginagamit na ho yan sa ibang bansa. Yung marijuana nga, nagiging legal na ho doon sa Thailand. At saka doon sa ibang bansa rin, marami na mga naging legal na yan mga kababayan. Dito sa Pilipinas, ihahain na po ni Senator Robin Padilla. Kasi marami naman talaga benepisyo ang marijuana, mga kababayan. Medical term. May medical, may benefits yan eh. Sabi nila, nagpapatanggal daw yan ng depression. Sabi nila, yung mga basta marami kung hindi ka makakatulog or pwede daw yan, ay nakakatulog ka daw. Actually, I am no doctor. Hindi naman ako doktor. Pero marami daw yung benepisyo, yung cannabis or marijuana, mga kababayan. So, andito pa, isa pa ho sa mga ihahain na itong Mandatory Reserve Officers Training Corps Act or yung ROTC. ROTC, mga kababayan, ay siyempre narinig natin yan eh. At saka narinig natin yan kay Vice President Inday Sara. Sinabi na ho niyan, talagang mandatory yan, mga kababayan, ibabalik ho nila yan. Ito ho ngayon, baka maraming matuwa dito. Bakit? The Divorce Act of the Philippines. Maraming matuwa dito siguro maraming matuwa. Alam ko, aminin. Divorce Act of the Philippines. Kung maaprubahan to, mga kababayan, yung divorce sa Pilipinas, abay marami ho magpa-divorce, mga kababayan. Marami. Siyempre, marami naman kasi dyan na talagang married ho, na hindi na ho happy sa kanilang married life. Aminin natin, marami naman talaga dyan. At saka talagang nagiging nagpakasalan sila sa hindi na kagustuhan, ayaw nila. Ito siguro na paano lang, no choice. Nagpapakasal na lang ho. Maganda ho ito. Maraming nagulat ako Divorce Act of the Philippines. Abay, sa mga gusto, mag-ingay. So, kababayan, siyempre, patuloy naman tayo. Sana bigyan natin ho ng chance si Senator Robin Padilla. Agree ba kayo? Kung agree kayo, pag-comment naman ho dyan sa baba. Kung agree kayo na, bigyan natin ng chance si Senator Robin Padilla. Bantayan lang natin. Hindi na muna natin kukuritin, mga kababayan. Hindi natin kukuritin. Bigyan natin ng chance yan. Bigyan natin chance. So, mga kababayan, forward naman tayo. Kasi umiinit to Mas lalo itong umiinit Naalala nyo ba? Alam kong aram nyo na itong panukalang batas, mga kababayan, sa paglikha ng Bulacan Airport City na gagawing nagiging free zone ho ito. 'Di ba? Hindi ho inaprubahan ni PBBM. Vinito niya, mga kababayan. Yung sa Bulacan Airport, vinito ho. Alam niyo ba, mga kababayan, marami hong mga dilawan dito na na maraming mga paninirang pinagtatapon ngayon sa mga Marcos. Sabi, marami siyang sabi-sabi, mga kababayan. Sabi nila, bakit daw vinito ho ito ni PBBM? Kasi daw, hindi daw makikinabang dito yung government. At saka, siyempre, magiging tax-free to At saka, alam niyo, mga kababayan, hindi na kasi naiintindihan. Ang veto ho ang term, hindi ibig sabihin talagang ibinasura yan. Hindi ho. I-veto lang, hindi lang muna ginsign, hindi po muna inaprubahan. Muna, iset aside lang muna. Pero titingnan ho yan. Merong mga revision dyan, merong mga ewan ko anong gagawin na dyan. Basta babaguhin at saka aayusin lang yan. Aayusin. Saka alam ko maaprubahan rin yan. Ito kasi mga dilaw na kababayan, hindi maintindihan kagad Talagang dakdak kagad kasi ganun sila. At saka sabi nila, kasi daw doon sa Bulacan, sa province, hindi daw, maliit lang daw ang boto doon ni PBBM. Correction! Marami hong boto si PBBM doon sa Bulacan. Yan ho ang ipinalabas nila ngayon, mga kababayan. Sabi nila, binito daw yung sa Bulacan kasi maliit lang daw yung boto ni PBBM. At saka hindi daw siya basta mga pangit na mga sabi-sabi, mga kababayan. Huwag kayong maniwala doon. Mga dilawan yun So alam nyo ba, mga kababayan, alam nyo ba na full support ho doon sa batas na yon si PBBM? Yung vinito ho niya sa Bulacan Airport. Alam nyo ba na full support ho si PBBM doon?
Sabi ho ni Representative Sandro Marcos, mga kababayan, si Congressman Sandro Marcos, siya po nagsabi, mga kababayan, na full support ho dito ang kanyang papa, si PBBM. Pero bakit na binito, mga kababayan, may nag-advise ho sa kanya? Alam ko nakita nyo na to nakita nyo na to kasi marami rin mga viewers dito kay Katon Ying Alam nyo, mga kababayan, kung sino ho ang nag-advise dito na ayaw muna yung aprobahan ni PBBM? Si Attorney Bec Rodriguez, mga kababayan. Si Executive Secretary Attorney Bec Rodriguez, siya po ang nag-advise kay PBBM na wag na munang aprobahan yan, i-veto lang muna kasi meron daw mga shortcomings or meron mga butas diyan at saka kailangan pa daw aayusin. Yan ang totoo, mga kababayan. Pero si PBBM full support ho dyan. Aasahan natin, mga kababayan, talagang maaprobahan yan dyan. Maaprobahan din yan. Aayusin lang ho yan ni PBBM. Siyempre, advice niya, talagang makikinig ho si PBBM sa kanyang mga trusted appointee, mga kababayan. Si PBBM, talagang maniniwala yan kay Attorney Bec Rodriguez. So, klarong-klaro na, misunderstanding lang ho dito. Hindi niyo lang naintindihan. Marami kasi nag-message sa akin, mga kababayan, Sir Ivan, bakit hindi mo pinag-usapan yung sa Bulacan Airport, yung vinito ho ni PBBM? Ito na, in-explain na ho natin. Huwag kayong mag-alala, full support ho si PBBM dyan. Huwag kayong mag-alala, misunderstanding lang ho ang lahat. So, mga kababayan, siyempre i-shout out rin natin si Ma'am Angie Amores from Singapore. Hi to Kaisaka Channel. Hi to Pipito Macaranas from Oshawa, Ontario, Canada. Hi to Daniel Galarpe from Caloocan City. Hi to Ems Magdael from Numancia, Aklan. Shout out kay Ma'am Lourdes Sabado from San Pedro, Laguna. Hi and shout out rin kay Jairo Matulak from northernmost island of Antique. Hi to Carlota Alsola. Shout out rin sa mga taga Cagayan de Oro. Sabi niya, shout out rin daw sa mga taga Cagayan de Oro. And shout out rin kay Arsinia Fabros from Texas, USA. And shout out rin kay Sir William Kalaykay from Vancouver, Canada. So ngayon, mga kababayan, kung nakaabot ka ho dito sa portion nito, sana nakapag-like na tayo. Mag-like tayo, mga kababayan. Kunting request na naman yan si Sir Ivan. At saka sa hindi po nakapag-subscribe, libre po ang subscribe, mga kababayan. It takes only 1 second to press the subscribe button at saka i-press na rin ang notification bell. At saka i-select nyo ang all para every time na mag-upload si Sir Ivan ng bagong video or mga bagong balita dito, kayo ho ang first na makita dito. At saka ma-notify kayo kaagad. At saka maraming salamat, mga kababayan sa laging sumusuporta ho dito sa channel ni Sir Ivan. At saka tumatangkilik sa mga balita na ating inilalabas araw-araw. Maraming salamat ho, mga kababayan. And so dito lang muna tayo. Kita-kita tayo next time. And I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal.